Nakalimutan yata ni Risa na demokrasya tayo. Correct! Correct. Sa demokrasya po, sasagutin mo lang eh, di ba? Meron ka naman means. Sabi nga po, talagang politiko kayo eh. Lagi po kayo. Hindi naman po sa pag-ano, mabuti pa nga si BBM eh. Ang dami nang tinira sa kanya. Hindi ko po pinagtatanggol. Karapat dapat naman tirahin. Kaya lang in fairness, wala po siyang dinidemandang mga vlogger. Di ba? And then ng free speech series, ayun, isa pa, no? Bukang bibig mo yung freedom of speech. Pagdating sa'yo pala, walang freedom of speech. Hindi, tsaka partner, noong araw na sila lumalabas sa kalsada para mag-ingay at alam ko, manawagan sa gobyerno, demokrasya ang sigaw nila. Kalayaan, demokrasya. Demokrasya. Ngayon, kamusta na? Nung panahon ni Marcos, kayo yung mga sumisigaw ng mga freedom of speech. O ngayon, ayaw niyong bigyan ng freedom yung... wala naman pong... Yung mga vlogger naman, sinare lang yung video na kumakalat eh. Ito, sabi ni Janet Truth Chief, partner, wala naman kasing demokrasya sa mga NPA, kaya ganyan yan si virus. Ayun. Sabi ni Janet Truth Chief, hindi ako may sabi Hindi ka naman inaakosang NPA. Ayan. Nanginginig ba ang mga dilawan? Ayan, sabi naman ni Hindi, sasagutin natin. Nanginginig ba ang mga dilawan? Sabi ni Wonders Philippines. Sige, sagutin mo. Nanginginig ba ang mga diwan? Sa tingin ko, ano po sila, apektado masyado. Ito kasi, no? Panahon po ni Duterte, wala na po yung mga dilawan eh. Halos nilibing na po yan eh. Nagkaroon po sila ng buhay ngayon, panahon ni BBM. Inalay-alay sila. Yung kumbaga, ginawa silang kakampi ni BBM para mas, hindi kasi nila kaya mag-isa yung mga Duterte. Ngayon, nanalo ng konti, may nanalo yung, nakatatlo yata yung akbayan. Tapos nanalo si dalawang senador. Feeling nila, panalong-panalo na sila. Kaya dapat bumalik ang mga Duterte para maibaon na natin tong mga dilawan sa political oblivion, no? Mawala na sila ng tuluyan. Sa landas ng politiko. Sa politika, no? Talagang mailibing na yung kanilang mga dilawang paniniwala. Sabi naman ni partner ni Gabeya's World, ayan naghahanap lang ng kahihiyan sa sarili sa mga kaso-kaso niya sa mga vloggers, akala niya atrasan naman siya ng kinasuhan. Pinagtatawanan lang siya. Ayan, si Risa daw pinagtatawanan. Ito, gusto kong mag-react dito. Bakit sa NBI siya pumunta na ito ay investigative department? Dapat sa SOCO. Alam niyo po, ito yun nga pinagtataka natin. Saan ko ba narinig to? Na yung pinakamababa dyan sa mga kung tatakbo ka para makasuhan yung tao. Dapat sa prosecutor o kaya sa korte na mismo, di ba? Kaya lang, bakit sa NBI? Para maimbestigahan. Iimbestigahan yung mga vlogger. Imaginein po ninyo, 12 vlogger, panonoorin ng mga NBI agent kung ano yung kanilang mga nilalay. Halimbawa, si Joey Cruz. 3 oras o 4 na oras yan sa isang gabi, di ba? Panonoorin ng mga NBI yung para maghanap ng mga ikasisira. Imagine niyo po yun. Sayang po, ito hindi natin na ipunto kanina, partner . Ang punto ko lang, sayang yung resources ng pamahalaan. Yung NBI, ang daming dapat imbestigahan. Pero dahil ikaw ay senador, uunahin nilang imbestigahan itong mga vlogger, no? Na wala naman pong wala pong makikita dyan. Tinitiyak ko sa inyo, lahat po yan, freedom of speech pa rin ang bagsak. Mag-aaksaya tayo ng resources ng NBI, iimbestigahan natin tong mga vlogger, anong kanilang mga pinagsasabi, pinagsusulat. Samantalang cover naman yan ng freedom of speech. Yun. Dapat yung NBI, marami na silang mga natatalakay na iba. Ginagamit ninyo sa politika yung NBI. Ito, sabi ng isang nag-comment sa akin, partner, paano yan maging presidente sa mga vlogger pa lang natakot na si
Hontivirus. Hontivirus ang tawag. Correct. Di ba? Sa mga vlogger pa lang. Sa mga vlogger pa lang, kumbaga, wala ka na sa hulog, nawawala ka na sa hulog. Paano pa pag nagpresidente ka, kalaban mo, mga bigating mga politiko? Sabi naman ni Gerald, partner, Gerald Calzado, wala naman pinaglalaban yan vlogger na doble cara, kundi magkapera lang. Sino ba yung sinagsabihan niyang vlogger na doble cara? Tukuyin mo kasi. Baka yun yung mga tinatawag ng double agent, partner. Ito yung laging sinasabi, bakit hindi nyo i-demanda si Risa Ontiveros? Ang ganda po pakinggan ng bakit hindi kami magdemanda, kami ni KPL. Tinutukoy tayo, bakit daw tayo hindi natin i-demanda? Magastos po ang magkaso. Wala kaming pera. Magastos po. Magastos Hindi po kami kasing yaman ng iniisip nyo. No? Bakit po kami alam naman naming mahirapang una? Ano ba ebidensya namin sa PhilHealth? Yan. Kami pa maghalong kat, wala po kaming kakayahan. Kaya nga po, ang trabaho namin, eto po, magbatikos. Yun lang ang kaya namin eh. Ang kaya lang namin, libre lang yung bibig namin. Sa Pau, sabi ni Beautiful Life, partner. Hindi. Ito po para maganda yan, may tanong na bakit dudulog kayo sa Pau. Alam niyo po ang Pau, ang tinutulungan po ng Pau, yung mga dinimanda na mahihirap na walang pang-abogado. Hindi po kayo pwedeng pumunta sa Pau at magpapatulong po kayo na magdedemanda kayo. Kasi depensa po yan. Ilinaw lang po natin. Yung Pau po, para po yan sa mga kinasuhan na wala po silang kakayahang mag-abogado. Hindi po yan, yung Pau, hindi po kayo pwedeng, may idedemanda po ako, kailangan ko po ng Pau, hindi po. Magdedemanda ka pala, di ba? Yun na nga yun. Ang tagal ng rolling dyan, partner. Ang tagal ng rolling dyan sa Pau. Hindi ko alam yung rolling. Ano ba yung rolling? Ibig sabihin yung bubunutin kasi yan eh. Halimbawa, magsasampa ka ng kaso doon sa Pau. Pero ang tagal kasi i-reshuffle yan, partner. Yun. Oo, matagal yan. PL, alam mo na yan kung kaninong followers siyang gumagamit ng double agent narrative. Ayun, yun. Ano ba yung double agent? Matagal ko nang ginaano yung mga double agent na yan. Hindi ko alam kung anong meaning niyan, double agent na yan. Sabi ni Edita, gusto ko ang mga Pilipinas vloggers kasi mga totoo sila. Ayan. KPL, Boss Bad, shoutout to ni Virus. Ano latest ni Romnick Idol? Latest si Romnick? Romnick Sarmenta? Yung kasi... Yung sinabi yun na nakaranding ko yun na nga. Yung bakit daw, kung wala daw kasalanan si BP Sara, bakit 16 ang abogado? Ito po sagot natin. The Ghost, partner. Gagawa si Virus ng Primera Com sa Senado kasi mag-isa lang siya sa kalukuhan niya. Primera Com, hindi yan. Hindi Tricom, hindi Quadcom. Primera Com. Hindi. Mas maganda. Soloista Com. Parang Primera Com, parang masarap inumin. Parang alak lang. Madali ang pagsabi kasuhan pero ang proseso napakatagal, sabi ni Lynn Arcoba, partner. Ayan. At saka po, alam ko po yung pwede lang po magkaso, yung talagang mga involved, yung ikaw ay apektado. No? Kunwari, nakikiapekto ka lang. Pero wala akong concern sa mga double agent, kaya focus lang ako sa mga DDS na nakikipaglaban ng totoo para kay Tatay Diggs at kay BP Sara. Ayan. Hindi ko po alam yung mga double agent na yan. Itong kapartner ko, maraming alam dyan sa mga double agent. Ano nga political marites nga Ayun na nga yun Political marites. Isa ka pa sa mga nagpauso ng mga double agent na yan? Hindi, nakisaw-saw lang. Saw-sawero. Nakisaw-saw lang tayo sa double agent na yan. Wala ka pag-usapan ng araw na. Ba't ingay nito mga to? Sausawan nga natin ito. Ngayon, sasaw-saw ka na sa akin. Lagi tayo may balita. Dito tayo magsaw-saw-sawan. May mga joke pa kami. Magpadala pala kayo ng mga joke, ha? Para meron kaming maganda yung...
Badong Aratilis, pwede naman maging presidente si Risa sa 2028 PTA president. Correct! Eh, ito sabi May ni, anak ba si Risa? Hindi ko Baka alam naman eh. walang anak yun. Paano magiging PTA? Sabi ni Primo Pardelio, bakit mga vlogger ang kinasuhan ni Hontiveros? Di ba hinamon siya ni Atty. Topacio? Si alias Renebat, ayaw niya kasuhan. Vlogger lang ba? Kaya niya, salot talaga si Virus. Hunti na yan. Ayan, oh. Si Topacio naghamon sa'yo, kasuhan mo raw siya. Lin TV Vlog, thank you very much sa 490 Hong Kong. Yan. Pumalag na yung asawa ko. Sabi niya, Tay, abi nako nag-vlog. Perte nako paabot sa live. Live man di ay. Oh. Nag-aantay pala sa akin. Kala niya nag-vlog lang ako. Naka-live pala. Ayun. Sabi ko, nag-live ako. Madali. Tuluyan na yan si Virus. Tagal ko nang gigil dyan. Regards from Bahrain. More power to both of you. Chef Dom. Ayan. Malamang to. May pangalan na kakaiba to. Sabi ni Delia Pineda, kilala ko na mga double agent na yan. Pero focus lang ako sa mga DDS vloggers. Proud sa inyo. Kabirada Aguila. Grabe kita nga naman. Thank you po sa mga proud sa mga vloggers. So, tuloy-tuloy lang po ang support natin. Guilty si Virus kasi sa reaction niya, panic mode agad. Correct? Di ba? Parang nagpapanik ka, madam. Primo Pardilio, maraming salamat. Mabuhay kayo, vloggers. Gumagalaw yung ano mo, nasipa mo ba? Ay, oo, nagalaw. Kala ko may pusa sa ilalim eh. Mabuhay kayo, saan ba yun? Vloggers, God bless you po. Takot siya kay Atty. Topacio, baka may Atty. Larry Gadon. Ayan, Hindi ba pwede mag-complain sa ethics committee? Pwede po. Alam ko po pwede mag-complain sa ethics committee. Kaya lang ito po, no? Ito kasi ang problema natin, mga kapatid. Ang trabaho po kasi kanya-kanya kasing trabaho 'yan eh. Ngayon, kung gusto niyo po kami pa rin yung diyan, hindi niyo kami makikita ng mga ilang araw. Ito magtapatan. Paano hindi makikita na ilang araw? Ano nangyari? Hindi, ganito, tatapatin ko na sila kasi madalas lagi nila tayo na bakit hindi kayo mag-rally, bakit hindi kayo magsampa ng reklamo ba? Ito na po ang pinakatulong namin. Yung boses namin, yung bunganga namin, pagganahin namin para kahit papano, halimbawa yan, may 1,000 nanonood. Yung 1,000 nanonood na yan, namin, di ba? Na kahit papano, naliliwanagan kayo. Tapos, kung 500 sa inyo, ang magkwento sa kapitbahay. Di ba? O di may 1,500 na. Tapos yung sa nakwentuhan nyo, may 200 nagkwento na naman. Di? Parang marketing ng partner. Correct. Ibig sabihin, mga kapatid, ito po yung nakikita naming papel namin sa mundo. Ngayon, kung kami pa po pagsasampahin ninyo ng kaso, bobo po kami sa pagsasampa ng kaso. Una, hindi pa kami nakakasuhan at hindi pa po kami nakakapagsampa ng kaso. Huwag naman sana. Ang dami pong mga vlogger na mga attorney. Di po ba? Ito nga po yung action namin. No? Kung sa tingin nyo, hindi po to action tong ginagawa namin. Ito lang po yung alam naming action. Napakarami pong attorney vlogger ngayon na pwede nyo sa kanilang sabihin yan na attorney. Baka pwede mong sampahan ng kaso. Kasi po, nakukuha nyo po ba ibig ko sabihin? Sayang po ang gugugulin naming oras para magmumukha lang kaming tangaro na Magprograma na lang tayo. magprograma na lang po kami. Ito, Parang ganito kasi yung gusto nila. Halimbawa, teacher. Sinabi ng teacher, sana magpatayo rito ng magandang building. O bakit naisip mo yan, teacher? Bakit hindi mo tayuan ng building? Ayun po yun eh, di ba? Ito, ganda na sinabi ni Romeo Balakiyot. Ay, meron ditong gustong mag-ano rin sa akin. Ipakita raw natin. Ayan po. May dollar sign po. Ayan. Ayan. Ito sabi ni Romeo Balakiyot, partner, saan ang katarungan? Isa kang senadora versus ordinary people. Ano yan? Umiiral ang kapangyarihan? Correct. Ayan. Pinaano nyo po yung porket makapangyarihan kayo, di po ba? Parang power tripping ito. Partner. Correct. Ganun, no? Oo. Huwag naman ganun, Madam Senator Risa Hontiveros. Ganito lang yan, Madam, ganito, no?
bilang isang lingkod bayan, bilang isang politiko, lalo na naghahangad ho kayo na maging Pangulo ng Pilipinas, itong 3 taon na natitira na ito, 25 ngayon, papunta po tayo ng 28, maaaring tumakbo po kayo sa pagkapangulo sa ating bansa, mananalo man o hindi, importante tumakbo kayo kasi yan ang kagustuhan ninyo. Makikita ng tao, madam, na ganyan po ang asal ninyo, ganyan po ang ugali ninyo, ganyan po kay Kabalat Sibuyas, hindi ho maganda yan. Correct. Makakasira ho yan sa inyong kandidatura. Mainam pa ho, tanggapin ninyo lahat ng batikos, tanggapin ninyo lahat ng mga puna sa inyo nang walang paghihigante. Makikita ng mga tao, sasabihin, baka sakaling iboto pa kayo. At baka manalo pa kayong pagkapangulo, Madam Risa Hontiveros. Ganun lang. Di ba? Demokrasya tayo eh. Ang problema ni Rayson Tiveros, paano mo dadaigin ang mga may kulto yang sa Dilawan si Lenny? Paano mo dadaigin yung mga kulto ni Lenny? Ay, malakas si Lenny. Malakas si Lenny sa mga Oo, Dilawan. malakas. Kailangan ni Remulla ng ombudsman clearance, nasa requirements ng JBC nung pinos nila yung application sa kanilang website nung May. May pending si Boying. Yari ka. Oo, sabi ni Rolando, partner, sabi ni Rolando. Yari. Teka muna, partner. Sige. Maganda yung tanong na yun eh. Yari ka pala pag nagkataon, wala kang clearance sa ombudsman. Naku po, talaga naman. Disqualified ka sa JBC. Naku po. Totoo yan, ha? Partner, sabi ni Rolando Verdera, ganyan yan kapag nasusukol si Risa. Puro demanda, totoo naman. Ayun. Wag pong masyadong balat sibuyas. Tandaan natin, hindi na sila pinklawan, tintanim na pangalan nila. Ano na? Tintanim na raw. Hindi na May pinklawan. May bago na. Langya. Ito, tanong. Tanong, bakit hindi pa palayain si pastor na bumaliktad na ang witness ni Virus? Ayan po, malamang yan yung pinag-aaralan ngayon ng kampo ng mga abogado ni Pastor Quiboloy. Hopefully, tama po kayo dyan, magdilang anghel po kayo na sana mapalaya na ngayong nagbabaliktaran na yung mga witness. At partner, mayroong text lang naman, hindi naman tayo sigurado. Dalang-dala mo yung mga pagkamarites mo. Maaaring meron daw pang dumagdag kay Rene. Ayun, yun ang maganda ron. No? Sana nga, hopefully. Sabi lang yan. Ayan. Sabi lang. Okay. Hindi pa tayo sigurado dyan. At least magandang pag-asa yan. Yan ang magandang mga chismis. Baka. Ayun lang naman. Yun lang naman sabi. Bilog ang mundo, anong malay nila? Baka bukas kalaboso na sila. Correct? Yun. Good PM po. Dapat gayahin ni Virus si PRRD. Hayaan lang ang kritik sa politika. Correct? Oo. Hindi naman kinakailangan pansinin yung mga kritiko na yan eh. Importante dyan, naglilingkod ka ng tama, gumagawa ka ng tama, at yun makikita ng tao. Ngayon, kung yung ginagawa mo, hindi nagugustuhan ng tao, tapos merong ganitong mga kritiko, synchronize yan. Ang kinalabasan yan, Marcos. Alam niyo po, ito totoo. Si Tatay Digong kasi nabanggit nila, hindi na po kinakailangan manira ni Tatay Digong para maiangat yung sarili. Sapat na yung kanyang mga ginawa. Kung wala kang ginagawa, wala kang may pagmamalaki, kinakailangan mo siraan yung mga kalaban mo para lumabas ka na mas magaling sa kanila. Yun po yun eh. Dalawa po ang pagpapakitang gilas. Yung isa, yung ikaw lang sa sarili mo, gumawa ka ng mga gawaing pangpangulo, bumilib sa yung mga tao. Yun yung ginawa ni Tatay Digong. Yung isa, wala kang ginagawa, sinisiraan mo lang yung dating pangulo para magmukha kang mas magaling sa kanya. Mas maganda po yung si Risa Hontiveros, yun na nga po. Biruin nyo, wala naman halos yan. Di ba? Wala maipagmalaki, kaya ganyan po. No? Paninira. Good PM, ganyan. Boss Baz, natandaan ko noon na may hinuli si General Albayalde na nagsabi sa Facebook na kung sino ang makapatay kay PRRD ay bigyan niya ng 50K. Pero pinalaya ni PRRD yun dahil nasa demokrasya tayo. Ito, magandang tanong, partner. Tama. Ito tas, partner. By as lang, ano sa tingin mo ang gagawin ng PNP at NBI para mahanap si alias Rene? Posible bang
halugin na naman nila ang kingdom or sa Tamayong. Ako tingin ko, ay hindi na gagawin ni Torre yun kasi PNP chief na siya. Naibigay na kuha niya na gusto niya. Putya, kinakailangan niya ngayon yung tunay na trabaho bilang PNP chief. Kasi, Yun. di ba? At saka, Reward na sa kanya yan eh. tsaka hindi ganun kalaking tao si Rene. Para itago. O para itago. At saka ako ito hindi ko kilala si Rene Wala. nung panahon na hindi pa ako involved dyan sa kailan lang naman ako na naging kabirada, di ba? Nung nagsimula lang yung birada. Talagang kung ako po ang titingin, hindi talaga worth, kumbaga, si Rene, hindi mo rin, ang tawag po dyan, yung mga testigo na hindi nakapani-paniwala. Kasi bumaliktad ka na eh. So, sa korte po yan, binabaliwala na po yung testimony niya. Hindi po dahil pinaniwalaan ng korte na tama, na mas tama itong sinasabi. Ibig sabihin, ang isang testigo na bumaliktad, nakalimutan ko lang yung termino partner eh, pero may tawag dyan na yung hindi na siya kapanipaniwalang testigo. Kaya, kung hindi na siya kapanipaniwalang testigo, i-scratch na yung mga testimonya niya sa tingin ng judge, hindi dapat paniwalaan to. Kaya palang baliwala na siya. Kaya kung siya lang yung pangunahing testigo, mapapaliwala talaga yung Yun talaga. mapapalaya talaga yung Dapat na palaya. Ito